Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Ngayon ay Huwebes ng umaga dito sa Houston, Texas. July 3, 2025. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabutihan. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Salamat po at kami ay naging nagising. Ako ay iyong ginising ng maaga upang ikaw ay aking kalugtong-lingkuran, upang ikaw ay aking sambahin, upang ikaw, Panginoong Jesucristo, ay aking itaas, ilalangin sa buong sanlibutan. Hallelujah. Thank you, Lord. It's Thursday. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's Thursday morning. Thursday evening dyan sa Philippines. Thank you, Jesus. At bukas ay pahinga. Walang pasok bukas. Kaya sana bukas ako maglaro. Pero hindi ko alam kung available ba kayo. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 3, 2025. God is good all the time. At nakaraos tayo sa araw ng Miyerkules at ngayon ay Huwebes. Diyan ay Huwebes ng umaga o gabi. Dito sa akin ay Huwebes ng gabi. Hallelujah! Hallelujah! Welcome dito sa ating live. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So, welcome natin ang lahat ng mga nandito. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Team Jesus School of Faith. Kaya, good morning, good evening sa ating lahat at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Tawagin na natin ang ating mga kasamahan upang tayo ay makapagpupuri. Thank you, Lord. At maaga akong ginising ng ating Panginoong Jesucristo. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesus. At maaga akong nagising before 5 o'clock. At ako ay nagluluto na habang ginagawa ko itong ating Bible study para sa ganoon pagkatapos ay luto na. So madali na lang, no. Hindi ako na-stress kasi gusto kong kumain ng aking sariling niluto. Okay. So magpuri tayo sa ating Panginoong Hesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong
at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name. We glorify your name. King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Diyos, sa panibagong umaga. Salamat po, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Salamat po, Panginoong Jesucristo, o hallelujah, sa kalakasan ng aming pangangatawan, sa kaligtasan, sa ligtas sa kapahamakan, maging sa aming mga pamilya. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, banal na Espiritu. Maraming salamat po, billions of angels of the Lord, o hallelujah, to God Almighty, be all the glory and honor sa kanyang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Tinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaawaan. O hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, cleanse us by the blood of Jesus and make us worthy of you. O hallelujah. Dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, nang sa ganun po ay kagaya ng pagpatawad niyo sa amin ay makapagpapatawad kami sa aming kapwa, lalo na sa mga taong nanlalait sa amin, naninira sa amin, gumagawa ng mga kwentong walang katotohanan, nalilibak sa amin ang dahil sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Katagpuin mo rin sila, Panginoon, nang sa ganon ay malaman nilang ikaw ang buhay na Diyos at ikaw lamang ang nararapat at walang iba. O hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So
So, 2 o 3 na nandito, na nagtipon-tipon sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. Kaya kami naniniwala na ang banal na Espiritu ay nandito ngayon sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah! Sa pangalan ni Jesucristo. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon Jesucristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw lamang po ang nararapat at walang iba, Panginoon Jesus. Napakabuti niyo po. Salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoon Jesucristo, na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang iyong kagalingan, ang iyong kaawaan at iyong pag-unawa. Maraming salamat po, Panginoon Jesucristo, sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang Bible study mo ng maayos at maunawaan namin ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa araw na ito. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is good! Ayan, sandali lang. Atin na natin ang ating luto. Asan na yung habibo? Yeah! God is good all the time. Ayan, so habang tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos, ay nandoon din ang aking niluluto. So, ang aking niluluto, mga kating Jesus, ay nag-steam ako ng coconut flour. Coconut flour na nilagyan ko ng garlic powder, cinnamon, nilagyan ko ng onion powder,
Yan, no? Asin, pantimpla. At yun na ang aming magiging pagkain sa buong araw. Ang coconut flour, mga Katim Jesus, para healthy at hindi tayo kakain ng rice. At ako rin ay nagpalambot ng karni. At yun, ilang mga karni. At yun ay lalagyan ko ng sayote, broccoli, at carrots. Ayan ang aming pagkain para malakas ang ating pangangatawan at ligtas tayo sa anumang mga sakit. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. So kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa mga Katim Jesus, sa ang wastong pagtuturo. Ayan. Na sinabi dito, ang mga nakakatandang mga lalaki ay maging modelo o ehemplo doon sa mga nakababatang lalaki. Ang mga nakatatandang babae ay maging mabuting ehemplo naman o kaya halimbawa doon sa mga nakababatang babae. So yung kalinisan sa ating tahanan, akala natin ay ano lang yun ang sabi-sabi lang yun. Oh, nandito sa salita ng Diyos talaga yan, mga Katim Jesus, oh. Anong sabi diyan sa salita ng Diyos? Nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Oh. Marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait at nagpapasakop sa asawa. Oh. So, nakasulat yan sa salita ng Diyos, ha, ang pagiging mabait at masipag. Sa makatuwid, bawal sa Diyos, bawal sa mga mananampalataya, bawal sa mga Kristiyano dapat ang mga tamad. Kahiga-higa lang dyan, cellphone lang dyan, at walang ginagawa, tapos ang mga anak, ang dungis-dungis, ang bahay, ang gulo-gulo. Oh. So, hindi yon mga Katim Jesus ang nais ng Diyos sa mga anak niya. Dapat ay masinop tayo, mga kapatid. Masinop tayo sa ating bahay, malinis, kahit simple lang ang bahay natin, at maayos siya, in order. Nang sa ganoon ay mayroong katiwasayan ang ating mga isipan dahil nga malinis ang ating bahay at hindi magulo. Kaya nga ako, kahit busy ako, nagtatrabaho pa ako, ganyan, no? Dalawang trabaho ko ay pag nandito naman ako sa bahay ay hindi lang ako nakaupo, kundi ako ay gumagalaw, nagliligpit, nag-aayos, na ganito. Para sa ganoon ay pagpapasok tayo sa bahay, ay malinis ang mga bahay natin at hindi magulo. Kaya mga babae, kailangan tayo maging masipag sa ating mga tahanan. Okay, ipangtapon natin yung mga gamit, yung mga bagay na hindi na natin kailangan. Huwag tayong yun bang, sige, panigom anang mga butang wala na may gamit. So, mabuti pang itapon mo yan o ibigay nyo yan sa iba. Tang sa gano'n, mapakinabangan pa at maging malinis pa ang inyong mga bahay. Okay. So, dito tayo sa huling part ng Titus. Nasa chapter 3 na tayo, mga Katim Jesus, no? Chapter 3, 7, 3, 21, 25. So, anong sabi dito? Kailangan dito tayo sa to, balikan muna natin, maayos, matuwid, at makadiyos, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba, kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ngayon, paano ngayon yan? Kung hindi nyo na kaya, nag-give up na kayo, ilang buwan ka lang, ilang taon ka pa lang dito sa Team Jesus ay nag-give up na kayo sapagkat
ganito, wala namang pagbabago, wala namang ganyan. 'Di ba? Ang sabi sa salita ng Diyos, kailangan tayong mag-rebuke. Kailangan nating suwayin yung ating mga kapatid na hindi na nagiging aktibo at hindi na gumagalaw. I-encourage natin sila. Subalit, kung ayaw pa rin nila, wala tayong magawa, kundi kailangan natin silang tanggalin sa ministry. Sapagkat ang Team Jesus ay hindi basta-basta, mga ka-Team Jesus. Tayo dito ay pinili tayo upang tayo ay maging manggagawa. Hindi tayo karaniwang team na yung mga team diyan na okay lang, basta kay kasama sila sa team, no. Kaya hindi kailangan na marami tayo rito tapos hindi nagfa-function yung iba. Kailangan natin silang tanggalin. Kausapin natin, ano ba, magdesisyon ka. Kung ayaw mo, kailangan ka naming tanggalin. Sapagkat para maging patas tayo sa lahat ng ating mga miyembro na nandito at nagsusumikap na panatilihin ang kanilang takbuhin kahit na ano paman ang kanilang mga kinakaharap. Tandaan natin, mga ka-Team Jesus, hindi tayo ang nagpapabago sa kahit na sinong ating gustong baguhin, kundi ang Diyos. Binabago ng Diyos ang isang taong ito, isang anak na ito, isang ina, magulang, kapatid. Bago niya binabago yan, tayo muna ang kanyang binabago. Hindi pwedeng kung ano ang gusto natin na mabago siya, ay kailangan mabago siya, pero tayo, hindi tayo nagbago. Kailangang mauna tayong magbago. Nang sa ganoon ay makita ng ating mga pamilya, makita ng ating anak, ng ating asawa, na nagbago ka nga. Hindi natin pwedeng mabago ang isang tao. Tayo muna ang binabago ng Diyos bago yung ating mga kapamilya. Sapagkat walang halaga ang ating pagiging Kristiyano kung hindi tayo nagbago. Tayo muna dapat ang magbago. No, mga ka-Team Jesus, mayroon tayong layunin, mayroon tayong tinatakbo. Bawat isa sa atin dito ay mayroon tayong mga pagsubok, mayroon tayong tinatakbo. Subalit habang tayo ay tumatakbo at habang tayo ay nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Kristo, the more na dapat tayo magpapakumbaba, the more na dapat i-rebuke natin yung masamang espiritu, yung mainitin ang ulo, madaling magalit. Hindi yan sa Diyos. Kasi ang fruit of the Spirit, ang nandoon ang patience, yung pagiging gentleness, self-control. So kung wala tayo niyan, wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Paano niya tayo magagamit niyan, mga ka-Team Jesus? No? Sanging si Panginoong Jesucristo ang pwedeng magbago sa mga kapamilya natin sa pamamagitan ng mga buhay natin na hindi natin sila sinusukuan at tayo rin ay nagsusubsub doon sa presensya ng Diyos at nagpapakumbaba at humihingi tayo ng kapatawaran kung kailangan nating humingi ng patawad doon sa ating mga anak na tayo nagkamali sa kanilang kung paano natin sila pinapalaki at tayo nagkamali, kailangan nating humingi ka ng pagpapaumanhin sa iyong anak upang maintindihan ng iyong anak na ikaw ay nagbago na nga at may Kristo ka na sa puso mo. Okay? So, ayan mga ka-Team Jesus. At mayroong paalala ang banal na Espiritu sa atin para sa ating mga reflection, mga ka-Team Jesus. Huwag ninyong masyadong habaan ang inyong reflection at huwag kayong gumamit ng English. Ang haba-haba. Hindi ko nga halos maintindihan pinagsasabi nyo eh. Gawin ninyo, ang salita ng Diyos ay ano lang yan, brief but concise. Ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, ay simple lang. Hindi natin kailangan gawing komplikado. Ginagawa natin ang reflection nang sa ganoon, kung sino man ang makapagbasa nito, ay maintindihan niya, matuto siya sa inyo. Paano matuto yun? Ang haba-haba ng iyong reflection, meron pa kayong ano pa yung mga pinagsasabi nyo dyan? You go directly to the point sa ang parte. Yan, may date kayo, may ganyan ang Bible verse, ang Bible verses na pinag-aralan natin.
Saang parte kayo kinatagpo ng Diyos? Kaya nga, reflection Reflection. Naintindihan nyo yun? Reflection. Sabi ko, Panginoon, bigyan na naman po ng karunungan itong iyong mga kaanakan. Ang haba-haba ng mga reflection. Hindi naman yan reflection. Gawin nyo yan sa sarili nyo, sa journal nyo ba? Make it simple. Gamitin ninyo ang wikang Filipino sapagkat ang audience natin ay Filipino. Mga Pinoy ang ating audience, hindi ang mga Amerikano foreigners. Gamitin natin straight from the heart ang inyong paglagay nyo dyan ng mga reflection ninyo from the heart. Naintindihan ninyo yon? Sa susunod, hindi ko na yan ilalagyan ng heart yung mga reflection na yan na ang haba-haba na wala nang kwenta. Sa palagay ninyo, sinong magbabasa ng inyong haba-habang reflection? Sa kabisihan ng mga tao sa mundo ngayon? Makakaya nilang basahin yung hindi mo naintindihan nga Hindi ko nga halos maintindihan. Paano pa yung mga karaniwang yun ang purpose natin para yung mga karaniwan na makakakita dyan sa inyong mga sharing dyan sa Facebook ninyo na mayroong ganong reflection na simple. You go straight to the point from the heart. Naintindihan ninyo yan? Yan ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin. It's useless. Ang haba-haba ng mga nilalagay nyo dyan. Sino magbabasa niyan? Walang magbabasa. Sabihin ko sa inyo, walang nagbabasa. Okay? You go straight to the point. Simpleng pananalita gamitin nyo para maintindihan kayo. Yan ang purpose natin Kaya nga nagre-reflection tayo. Para mabasa ng iba, maintindihan nila simply, short but concise. Okay? Okay. So, dito tayo. Dito tayo sa chapter 3. Ang ugaling Kristiyano. So, ano ang ugaling Kristiyano, mga ka-Team Jesus? Chapter 3, verses 1 to, tapusin na natin, 1 to 15. Okay. Ang ugaling Kristiyano. Paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga kapangyarihan. Sino ang mga kapangyarihan? Yung mga authority. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Huwag nilang siraan ang sinuman at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagkumbaba sa lahat. Ayan na. See? Maunawain at mapagkumbaba. Hindi tayo palaaway, mga ka-Team Jesus. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pag-unawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinapuutan tayo ng iba at kinapuutan din natin sila. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ng ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. O haleluya! Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya'y maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkatiwalaan, kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ayan, masigasig tayo
sa paggawa ng mabuti. Kaya nga tayo, mga ka-Team Jesus, mayroon tayong papel na ginagampanan sa ministry. Okay. Ngunit iwasan mo, ang mga ito'y mabuti at kapaki-pakinabang sa lahat. Ngunit iwasan mo na, nasa 9 na tayo, ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo. Ayan na naman, ang mga pagtatalo na yan. Ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong naidudulot na mabuti. Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Itakwil mo siya. Kung pagkatapos ng 2 babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Ayan. Itakwil. Binibigyan na ng warning. Nagpapatuloy pa rin. Kaya itakwil, mga ka-Team Jesus. Alam nyo na masama ang ganyang tao at ang kanyang mga kasalanan mismo ang nagpapatunay ng parusahan siya o naparurusahan siya. Mga huling bilin, dito tayo sa 12, papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tychicus. Kapag dumating na ang sinuman sa kanila, sikapin mong makapunta agad sa akin sa Nicopolis dahil mapagpasyahan kong doon magpalipas ng taglamig. Gawin mo ang iyong magagawa para matulungan sina Zenas na abogado at Apulo sa kanilang paglalakbay at tiyakin mo na hindi sila kukulangin sa kanilang mga pangangailangan. At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, maging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito, ikumusta mo rin kami sa mga kapatid dyan na nagmamahal sa amin. Pagpapalain nawa kayong lahat ng Diyos. Hallelujah. Almighty Father, salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, take over. Mangusap po kayo sa amin ngayon. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan na ang iyong mga, asa na ang inyong mga Biblia. At tayo ay pag-usapan natin. Okay. Pag-usapan na natin. Maaga kasi kami aalis ngayon dahil wala yung aming administrator. Ako ang pupunta sa office. Ang ugaling Kristiyano. So, ano itong paalala ni Pablo sa mga Kristiyano bilang mga Kristiyano? Ano ang ugali na dapat nating isa sa gagawin? Unang-una, sabi dito, igal ang mga may kapangyarihan. Igalang ang mga may makapangyarihan. So, ibig sabihin nun, itong mga nasa otoridad, kailangan na igalang natin. Unang-una, yung mga nasa ating bansa, yung ating Pangulo, Vice Pangulo, yung mga senador, ipagdasal natin sila. Yung mga congressman natin, kung saan tayong lugar, yung ating mga mayor, yung ating vice mayor, yung ating barangay kapitan, sila ay mga nasa kapangyarihan. Kung bigyan natin ng, kung
i-trim down pa natin, sino ang may mga makapangyarihan? Itong dito sa pamilya natin. Ang binigyan ng kapangyarihan, otoridad sa ating pamilya ay ang ating mga asawang lalaki. Kaya kailangan natin silang igalang. Okay? Kung ikaw ay anak, ang otoridad na ikaw ay nasa ilalim ay ang iyong mga magulang, ang iyong tatay at ang iyong nanay. Kung ikaw ay anak. Kung ikaw ay asawa, ang iyong otoridad ay ang iyong asawang lalaki. Okay? Kung ikaw ay lalaki, ang iyong otoridad ay yung asawa, ay ang si Kristo, ang iyong otoridad, lalaki. Kaya nga, ang mga lalaki, kailangan talagang tayuan ang kanilang pananampalataya. So, maganda yung reflection na nabasa ko doon kay Sis Lian. Siya ay isang dalaga pa, no? Isang dalaga pa si Sis Lian. So, ang kanyang, kumuha siya doon ng Bible verse sa pinag-aaralan natin. At ang kanyang sinabi ay, na ang iniisip, ang pinagdadasal niya, ay bigyan siya ng Diyos ng isang lalaking Kristiyano na kung saan, yung may paninindigan sa Diyos, yung tatayuan ang kanyang pananampalataya, yung mabait, yung nandoon bilang isang Kristiyanong lalaki. Kaya kung kayo ay mga babaeng dalaga pa at wala kayong mga asawa pa for this time, yan dapat ang i-focus ninyo, wag yung, ay, ang gwapo naman niya, ay, ganyan naman niya, crush na crush ko siya. Crush na crush mo yan, paano ang ugali niyan? Anong kaluluwa niyan? No? Ako, I was one of those na nagkamali na ako. Oh, so I suffered the consequence ng aking pagkakamali. Kasi ang sinasabi natin, anyway, babaguhin ko yan pag isasama ko yan sa church. No, hindi ganun yun. Sapagkat hindi tayo ang pwedeng magbago sa tao. Tanging ang Diyos lang. To God be the glory. Ayan, si Crystal, ang pinagdadasal nila, kung ibibigyan man sila ng Diyos ng partner sa buhay, ay yung lalaking Kristiyano na matatag sa kanyang pananampalataya. So, alam nyo, kahit ang lalaki, hindi, sa physical, ay maaaring sabihin mong, hindi siya pugi. Pero kapag siya ay Kristiyano at sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, nagiging pugi siya. Dahil bakit? Yun yung glory ng Diyos ang nakikita, mga ka-Team Jesus. No? At kung kayo naman, kagaya limbawa, ang sabi ni Sis Leah, na nirebuke siya, noon sa reflection niya na binasa ko, nirebuke siya ng Holy Spirit, sapagkat may mga pagkakataon na hindi niya nirespeto ang otoridad ng kanyang asawa. Na habang ako, ilang beses ako nirebuke yan ni Tito Brian, kaya natuto rin ako na kapag ang ating mga asawa ay nagsasalita na ganito, na ganyan-ganyan, bigla mo na lang puputulin, i-cut off mo na, mag-butt-in ka na kagad at ganyan. Yan ay kawalan ng respeto sa asawa natin bilang ating otoridad. No? Kailangan na mahinahon tayo, maging pasensyosa tayo, na makinig sa nais niyang sabihin. Huwag tayong magsalita habang ang isang tao ay nagsasalita pa. No? So, yun ba? Yung mga practical na kung saan kayo kinakausap ng banal na espiritu. Naintindihan natin yun. Di namin kailangan ng sobrang haba ng inyong mga reflection na hindi mo maintindihan. You go directly to the point kung saan kayo kinausap ng banal na espiritu. Kaya nga reflection eh. Okay? So, yun, naiintindihan mo na, ay, patawarin mo ako, Panginoong Diyos. Yun ang conviction ng Holy Spirit. Mali pala yung ginawa ko. Ilang beses na kaya ako, I'm sorry, nagkamali ulit ako. Kaya, pag ando na naman ang tukso ng demonyo na ganito, ganyan, yun naman ang tukso,
ang Holy Spirit naman magsabi, oops! Kaya, pag nagkukwento na si Tito Brian tungkol sa ganito, sa sakyan, ganyan, ay, bigat ng aking dibdami na ang lalaki ng mga babayarin ng mga sasakyan nito, Lord. Pero nanahimik na lang ako, okay. Na, tinuturuan ko yung sarili ko na makinig. Okay. Kahit na mahaba pa yan, ilang oras, ilang minuto pa yan. Okay. Tapos, yun, reply. Reply ba? Yun ba? Okay. Ano nangyari? Gano ba? Para alam niya na nakikinig tayo, nakikinig ka. Na yung attention mo ay nasa kanya. Kasi nga, nagsasalita eh. Okay. Tapos, kailan daw? Ganon ba? Para alam nila na nandiyan ka, nakikinig ka sa mga pinagsasabi nila na para naman akong walang kinakausap dito. Iba naman ginagawa mo diyan. Ganito ganyan hindi wala sa kanila yung atensyon natin. That is disrespectful. Hindi natin nirerespeto, no? Kaya dapat ay pag nakikipag-usap kayo na lalo na kung seryoso na ganyan, kung busy ka sa mga ginagawa mo, okay, itigil mo muna yung pinanggagawa mo diyan at makinig ka ano ngayon. Ganyan bilang pagrespeto sa otoridad yan, mga ka-Team Jesus. Okay? So, ayan anong sabi dito? Huwag nilang siraan ang sinuman. Yan ay nasa 2. At huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagkumbaba sa lahat. Dapat tayong maging maunawain at mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon, mga ka-Team Jesus. So, hindi natin papatulan yung ating mga kapatid, yung ating mga anak, yung ating nanay, tatay. Ganun ka rin. Wala kayong pagkakaiba. Pareho kayong may demonyo sa mga katawan ninyo sapagkat hindi mo mapigilan ang sarili mo na magsalita ka rin. Wala kang pagkakaiba. Ganun ka pa rin. Kasi ang sabi dito sa salita ng Diyos, sapagkat noong una, di ba, nandiyan sa 3, sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinapuputan tayo ng iba, kinapuputan din natin sila. Yan ang nangyayari. Kung tayo ay nasa mundo, kinapuputan natin yan, taong yan, sila rin kinapuputan din nila tayo. Pero kung tayo ay nakay Kristo na, itong mga taong napupuot sa atin, ang ginagawa natin, we love them. Dahil yun ang ibig sabihin, yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Anong nga sinasabi sa salita ng Diyos? Love your enemy. Pray for those who persecute you. Bless those. Yan ang sabi sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, kung tayo ay nakay Kristo na, dapat ay hindi natin papatulan yung mga yan kasi alam natin na hindi yan sila nakakaunawa sa katotohanan. Tayo ang nakakaunawa sa katotohanan. Sa makatuwid, tayo ang dapat na, anong sabi dyan? Palaging maunawain at mapagkumbaba. Tayo dapat ang palaging maunawain at mapagkumbaba. Kasi, nung dati, na wala pa tayo kay Kristo,
Ganyan din tayo eh. Hindi natin alam ang katotohanan. Kung magalit ka sa akin, galit din ako sa'yo. Pareho na tayo. Okay, war. Pero kapag tayo anak kay Kristo na, no? Anong sabi dito? Dito sa 4. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya'y maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Kaya nga mga ka-Team Jesus, hindi natin mararanasan ang galaw ng banal na Espiritu hanggat hindi tayo napabaptismo sa tubig. Dahil yung pagbaptismo sa tubig, nasa salita ng Diyos yan. Pagkatapos, kagaya ni Panginoong Hesukristo, nagpabaptismo siya sa tubig. At nung siya nagpabaptismo, hindi siya nag-umpisa sa kanyang ministry, mga ka-Team Jesus, hanggat hindi siya nabaptismuhan sa tubig. So, nabaptismuhan siya sa tubig, okay? Kaya nga si John the Baptist, ang prepared the way for the ministry of Jesus. Si John the Baptist, siya ang nag-prepare. Bakit? Inihanda niya ang mga tao. Maging si Panginoong Kristo ay inihanda niya upang sa ganoon malinis ang kanyang pagiging makasalanang tao. Ang likas na pagiging makasalanan ng tao, ng katawan ng tao, ay malinis sa pamamagitan ng baptism of water, kung saan kailangan kang i-emerge sa ilalim upang sa muling pagbangon mo, malinis ka na at silyado ka ng banal na Espiritu. Kaya hanggat hindi ka nagpapabaptismo sa tubig, hindi pa rin nalilinis yung iyong pagiging likas na makasalanan, mga ka-Team Jesus. Kahit tinanggap mo na si Panginoong Hesukristo, hindi pa rin nabuo ang iyong pananampalataya sa Kanya. O sino ngayon? Ang sabi ni Panginoong sa salita niya, hindi ko nga lang na-memorize kung saan. Sabi niya, kung ang pipiliin natin ay ang ating mga magulang, ating mga anak, ang ating mga ganyan, we do not deserve Him. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanya kung ang pipiliin natin ay kasi ayaw ng asawa ko na magpabaptismo ako, ayaw ng nanay ko, tatay ko, mga ganyan, mga kapatid ko. Sino ngayon ang mas mahalaga sa iyo? Ang iyong mga kapatid o si Panginoong Jesucristo? Tandaan natin na we have the rule to do. Bakit tayo buhay ngayon? Bakit tayo gising ngayon? Sapagkat pinili tayo ng Diyos upang makarinig sa kanyang mensahe nang sa ganoon, anong sabi niya? Masigasig. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapakipakinabang sa lahat. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo, ang pagsusuri, kung ang ganyan at iba-iba. O see? Bakit kailangan nating ituro ang katotohanan? Bakit kailangan tayong maging maunawain at mapagkumbaba? Sapagkat alam na natin ang katotohanan, itinuro sa atin yun eh. So, paano natin magawa yan kung wala ang banal na Espiritu na siyang nandito? We cannot serve two masters. Kapag hindi pa tayo nalinis sa pamamagitan ng tubig, mga ka-Team Jesus, kahit anong pilit nating gawin sa mga sarili natin, bumabalik tayo sa ating pagiging tao, bumabalik tayo sa ating pagiging
pagiging putik sa lumang pagkatao natin, bumabalik tayo. Bakit? Sapagkat hindi pa nakatira ang banal na espiritu sa mga puso natin dahil nga hindi pa tayo nabaptismo sa tubig. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit anong pilit mong gawin dyan, hindi yan mangyayari hanggat hindi ka, sapagkat ang Diyos ay tapat. Kung ano ang kanyang gustong ipagawa, kailangan nating gawin. Kung hindi natin yun masunod, mga ka-Team Jesus, He cannot compromise Ang ating Panginoong Diyos ay matuwid. He cannot compromise. Hindi pwedeng maghalo ang balat sa tinalupan. Hindi pwedeng maghalo ang dilim at ang liwanag. Kung wala ang liwanag, ang makikita natin ay ang kadiliman. Subalit kung nandyan ang liwanag, ang makikita natin ay ang liwanag at wala na ang dilim. Ganon yun. Hindi pwedeng nasa kalagitnaan. Hindi pwedeng ang ilaw natin ay halos wala. Gumaganon-ganon lang ang ilaw. Ang kandila, gumaganon lang. Hindi na nakikita. Ang kadiliman pa rin ang nakikita. No. No? Kung tayo ay nakay Kristo na, kailangan nating linisin nga ang ating mga katawang makasalanan. Nasa salita ng Diyos yan eh. We cannot invite the Holy Spirit to live within us kung hindi natin nagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Si Panginoong Jesucristo nga nagpabaptismo. Siya ang Diyos. Sabi niya, God the Father and I are one. Pero nagpabaptismo siya sa tubig dahil ang sabi nga ni John the Baptist nung lumapit na si Jesus sa kanya para magpabaptismo. Ang sabi nga niya, I do not deserve you. Kasi alam niya na yun ang anointed one. I do not deserve you even to untie your sandals. Kahit tanggalin niya yung sandal ni Jesus, hindi siya karapat-dapat, sabi ni John. Subalit, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, you do it to fulfill the prophecy of Isaiah. Kasi yun ay mga prophecy. Vision yun nung mga lumang panahon, yung Old Testament, mga vision yun na it will come to pass in the New Testament. Si Jesus Christ ang fulfillment ng prophecy sa Old Testament. Nagbigay ng vision ang Diyos Ama doon sa mga propeta na yun sa Old Testament, kaya yun ay lumabas doon sa Isaiah. No? Yung vision na yun. At sabi ni Jesus, you do it to fulfill the prophecy of Isaiah. So bilang mga mananampalataya at kung gusto nating gumalaw ang banal na espiritu sa mga buhay natin at magamit tayo ng Diyos, mamunga tayo, kailangan nating sundin ang nararapat. The Lord doesn't compromise. O sige, hayaan ko na lang ang banal na espiritu ay sa'yo. No, hindi pwede yan. Yun ang sabi niya eh. Ang Holy Spirit ay mananahan sa atin once na tayo ay nalinis na sa tubig. Dahil yun the Holy Spirit is the seal of God Almighty. Alam niyo yung seal? Yun ba yung, halimbawa, bibili ka ng mga pagkain, mga bottles, mga ketchup, mga ganyan. Alam nga naman na bibili ka na bukas na. Hindi yan, hindi pwedeng bibili ka ng mga frozen food o ng mga processed food, mga soft drinks, mga kung ano-anong mga drinks, mga nandiyan sa grocery, ng mga pagkain, mga ganun, na hindi nakasilyo.
Di kung nakasilyo na yan, kung bukas na yan, sabi mo, ay, bukas naman to. So, nakupas na yan. Ay, hindi na yan safe kasi nakupas na. O, di ba? Ganun lang kasimple ang ibig sabihin nun. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, espiritu, sa ating espiritu, ang palatandaan ng Diyos Ama na tayo ay Kanya, ay ang silyo ng banal na espiritu. Mangyayari lamang yan kung tayo ay nabaptismo sa tubig. So kung ikaw ay baptized in water, you are sealed by the Holy Spirit. Ibig sabihin nun, you have to acknowledge the Holy Spirit na nandito siya sa puso mo. Araw-araw, kausapin mo ang banal na espiritu, Holy Spirit, kasi yun ang pinaniniwalaan natin. We are sealed by the Holy Spirit. I am a child of God. So, silyado tayo na ibig sabihin nun, we are holy, sanctified by the blood of Jesus. Hindi pwedeng gumalaw ang masamang espiritu sa mga buhay natin kung hindi papayagan ng Diyos Ama na subukin tayo ng mga pagsubok sa buhay. Hindi niya yan hahayaan. Kung hindi yan mangyayari, na subukin tayo, kung hindi hahayaan ng Diyos na ang demonyo, okay, kagaya kay Job. Bakit? Silyado tayo eh. Hindi makagalaw ang demonyo sa mga buhay natin. Diyan lang yan siya. Para siyang lion. The enemy is roaming around, waiting for someone. It's like a lion waiting for someone to devour. Pero kung tayo ay silyado sa banal na espiritu, ang enemy ay patingin-tingin lang yan. Di yan makakagalaw sa atin because we are sealed by the Holy Spirit. Pag sinabi ng Diyos Ama, mag-usap sila ng demonyo, si ganito ba? O yan, si Brian, o matapat yan na lingkod mo. Ay matapat lang yan kasi malakas ang pangangatawan, kasi mayroong trabaho, may ganyan. Pag mabigyan niya ng sakit, pag nagaganon yan, ewan ko lang kung maging matapat pa yan sa'yo. O sige, subukin mo yan, ayan mo yung sakit. O, hindi hakayaan yan ng Diyos kung hindi tayo magagalaw ng demonyo, kung hindi pinapayagan ng Diyos yan, because we are sealed by the Holy Spirit. Hallelujah. Hanggat pinayagan ng Diyos ang mga pagsubok natin, dahil alam niya na makakaya natin yun. Diba? He knows our measure. He knows our limitation. So sinasabihin niya ang demonyo, okay, hanggang diyan ka lang. Hindi mo pwedeng galawin, kagaya kay Job, hindi mo pwedeng galawin ang buhay niya, patayin siya, hanggang diyan ka lang. Na ibig sabihin nun, ano man ang ating mga pagsubok sa buhay ngayon, ano man ang ating mga nilalaka, ano man ang ating mga kinakaharap ngayon, pinapayagan niya ng Diyos na mangyari sa atin dahil alam niyang kaya natin yun. Yun lang, hanggang diyan lang ang kaya natin. Kaya natin yan sapagkat mayroon tayong Diyos na pinaniniwalaan sa makatuwid. Panghahawakan natin ang ating pananampalataya kay Kristo. We can do all things to Christ who strengthens us, na tayo maging masigasig sa ating pagsisilbi sa Diyos, upang sa ganoon ay matanggap natin ang gantimpalang inihanda niya sa atin pagdating ng tamang panahon. Oh, hallelujah! God, you are so good to us, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong revelation sa amin sa araw na ito. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na nakalimutan namin na kami ay silyado na ng banal na espiritu. May mga pagkakataon na nakalimutan namin na ang banal na espiritu ay nandito na sa aming mga puso at yung ang fruit of the Spirit. Panginoong Diyos, salamat po. Holy Spirit, salamat po sa iyong paalala sa bawat isa. Yes, at kung sino man po ang mga nandito
na tumanggap sa iyo, Panginoong Kristo, pero hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa sila tungkol sa pagbabaptismo sa tubig. Lord, patawarin mo po sila, Panginoong Kristo. Katagpuin mo sila, Lord, at bigyan mo sila ng kabigatan sa kanilang mga puso na gawin kung ano man po ang nararapat sa iyong harapan. Kagaya mo, Panginoong Kristo, kahit ikaw ay Diyos, ay sinunod mo ang kalooban ng Diyos Ama para sa buhay mo bilang aming modelo, bilang aming ihimplo na kung ano man po ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga ginawa habang ikaw ay nandito pa sa mundo, ay yun din ang aming gagawin. Ikaw ang aming titingnan, Panginoong Kristo. O hallelujah. Salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo, Panginoong Jesus. We praise you, we adore you. We glorify your name, for you are good at all times. O hallelujah. Jesus, King of Kings and Lord of Lords, napakabuti niyo po. Maraming salamat, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po. Thank you, Lord, sa iyong paalala sa amin. Thank you, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mensahe ngayon ay napatatag namin, na-confirm namin ang aming mga pananampalataya kay Kristo, na kami ay hindi mga karaniwang mga tao, kundi kami ay mga pinili mo. Kami ay silyado ng banal na Espiritu at mayroon kaming hangarin, mayroon kaming purpose kung bakit pinili mo kami, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. I-assure mo kami niyan, Lord, na hindi kami magdadalawang isip na siguro binuhay pa ako ng Diyos dahil mayroon siyang purpose sa akin. You have the purpose for us, Lord. Dahil buhay pa kami hanggang ngayon, may purpose ka. I-reveal mo sa bawat isa ang purpose mo sa mga buhay nila, Panginoong Diyos, nang sa ganon ay ma-confirm, ma-affirm nila na ikaw ang tumawag sa kanila at mayroon kang dahilan kung bakit hanggang ngayon sila ay buhay pa, hanggang ngayon kami ay buhay pa, nang sa ganon magamit namin ang aming mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Holy Spirit. Thank you. To you be all the good honor, Father God, for honoring us now na kayo po, Holy Spirit, ay nakipag-usap sa amin. Maraming salamat po. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, Panginoon, ikaw po ang magtatagpo ng mga ito at patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Father God, that you are there for us no matter what. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng katagumpayan ng ng inyong Bible study ay binabalik namin sa inyo, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Kaya kayo mga ka-Team Jesus, paniwalaan ninyo na buhay kayo ngayon dahil may purpose ang Diyos sa inyo. Hindi yung, siguro may purpose ang Diyos sa akin, siguro, no. Pag tayo ay na kay Kristo, wala nang siguro yun. We have to believe the Lord has a purpose in my life. At kung ano man yung purpose na yan, ano man ang katawagan ng Diyos sa iyo niyan, you seek the Lord, ask the Holy Spirit, reveal it to me, Holy Spirit, kung ano man ang iyong katawagan, here am I, send me. Ganun dapat ang gawin natin. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. God bless us all. Bye-bye.